Magsisimula bukas ang paghahain naman ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo. Sa susunod eleksyon, magtatapos naman ngayong araw ang voters registration para dito. Ang update sa pagtutok dyan ng COMELEC alamin sa sentro ng balita ni Luisa Erispe. Luisa. Aljo, dinagsa ng mga nais magparehistro ang huling araw ng voter registration. Ang COMELEC naman, pagbibigyan ng mga lugar na apektado ng bagyo na mag-extend na kanilang schedule ng pagpaparehistro. Hindi lang sa mga local COMELEC offices, kundi maging sa mga malls sa Maynila, dinagsa ng mga nais magparehistro at maging botante sa 2025 election. Sabi ng COMELEC, inaasahan nila na ngayong araw talaga marami pa rin ang dadagsa para nga humabol sa last day ng registration. Dahil wala na talaga silang ibibigay na extension, maliban na lang Aljo sa lugar na apektado ng bagyong Julian sa Northern Luzon. Nasa kanilang diskresyon kung hindi pagpapatuloy ngayong araw na to ang registration of voters upang ito ay ma-reset sa ibang araw. Kung kakailanganin, halimbawa bukas, kung kaya nga lamang magkakasabay po ito sa simula ng filing ng Certificates of Candidacy. Sa talaman naman ng COMELEC, nasa mahigit 3 milyon na ang bagong nagparehistro at nasa 7 milyon naman ang kabuuang bilang ng nagpa-update ng rehistro at inaasahang madaragdagan pa nga ang bilang na ito hanggang ngayong araw. Samantala, Aljo, bukas naman ang simula na nga ng paghahain ng COC ng mga nais kumandidato sa halalan. Sabi ng COMELEC, planado na ang lahat o all systems go na para bukas. Handa na po ang inyong Commission on Elections sa filing ng Certificates of Candidacy mula October 1 to 8. Aljo, may paalala lang ang COMELEC, maging tapat sa pagsasagot ng kanilang COC ang mga nais kumandidato at kumpletuhin ang mga requirements na kinakailangan ng mga tatakbo. Nilinaw naman ng COMELEC na wala ng amateur campaigning. Sa oras na maghain ng COC kasi ang isang nais kumandidato ay hindi pa siya itinuturing na kandidato. Kaya kahit hayagan ng magsimula silang mangampanya, walang kapangyarihan ng COMELEC na pigilan ang mga ito. Para sa kaalaman nating lahat, hindi pa sila kandidato pag nag-file sila ng Certificates of Candidacy. Maliwanag naman po talaga, sinabi ng Supreme Court sa kaso ng Peñera versus COMELEC na lahat sila ay hindi pa kandidato pag nag-file ng Certificates of Candidacy. Sila ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Para naman sa mga tatakbo sa pagkasenador o iba pang posisyon na nakapwesto ngayon bilang appointee sa gobyerno, sila ay kinokonsidera ng deemed resigned o umalis na sa kanilang pwesto. Pero kung sila ay tatakbo bilang nominado sa isang party list, saka lang sila kailangang magbitiw sa posisyon sa oras ng campaign period dahil dito lang sila ituturing na kandidato. Aljo, sa ngayon naman ay magkakaroon ng simulation exercise ang COMELEC sa Manila Hotel kung saan magkakaroon ng COC filing para sa mga national position o mga tatakbo sa national position sa 2025 election. At pagkatapos na ito ay bukas, handang-handa na ang COMELEC para sa pagbubukas ng COC filing mula yan alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at kahit nga linggo ay bukas ito para sa mga nais maghain ng kanilang COC. Aljo. Luisa, pag elective official, hindi sila deemed resigned. Tama ba? Pag nag-file sila ng COC? Aljo, ang sinasabi nga dito ay yung tungkol lamang sa appointed na mga posisyon sa gobyerno. Pero kapag nga elected, sila ay kakailanganing hindi bitawan yung kanilang pwesto dahil sila ay elected officials o incumbent at lalabag naman sa batas kung sila ay iiwanan nila ang kanilang trabaho. Aljo. Maraming salamat, Luisa Erispe.